Sa gitna ng kinang ng Philippine volleyball, may mga aninong pilit na itinatago pero ngayon ay lumalabas na. Isang malaking revelasyon ang yumanig sa Alas Pilipinas matapos magsalita ang isang insider tungkol sa tunay na kalagayan ng ating mga national athletes. May mga issue ng trauma, delayed allowances at ang nauudlod na Alas draft. Ito ang ating hihimayin ngayon at ito ang katotohanan sa likod ng Alas Pilipinas ng volleyball. Simulan natin sa pinakamabigat, player welfare. Ayon sa isang source mula sa loob mismo ng national team, tila naging traumatic ang karanasan ng ilan nating players sa ilalim ng programa sa mga nakaraang taon. Ang quote na kumakalat ngayon, maraming di na bumalik sa national team dahil napaso na. Isipin nyo yan, ang pangarap ng bawat atleta ay isuot ang bandila ng Pilipinas. Pero bakit may mga ayaw nang bumalik? Hindi lang ito dahil sa pagod sa laro, ito ay dahil sa sistema. Tila hindi naramdaman ng mga players ang suportang nararapat para sa mga itinuturing nating national heroes. Kapag ang isang player ay napaso, ibig sabihin may malalim na sugat sa tiwala nila sa pamalakad ng federation. Dumako tayo sa mas masakit na detalye. Noong 33rd SEA Games, lumabas na nagkaroon ng malaking problema sa financial support mula sa PNVF. Isipin nyo, national team tayo, pero ang balita, pati pambili ng tubig at post-game snacks, kailangang tubeg o ipakiusap pa ng mga players. Ang monthly allowances, delayed. Paano tayo mag-e-expect ng gold medal kung ang basic needs ng atleta tulad ng tubig at nutrisyon ay pinaghihirapan nilang hingin? Hindi trabaho ng player ang magmakaawa para sa suporta. Trabaho nilang mag-focus sa court. Linawin natin, ayon sa report ni John Mark Garcia ng Spin.ph, ang issue ng delayed allowances ay direkta sa PNVF at walang kilalaman ang PVL dito noong nakaraang SEA Games. Pero ang epekto nito ay domino. Kapag gutom at uhaw ang atleta sa labas ng court, huwag tayong magtaka kung bakit hirap tayong umabante sa international stage. Samantala, pag-usapan naman natin ang Alas draft. Maraming nagulat nang i-anunsyo na hindi na ito itutuloy. Sa madaling salita, draft no more. Ayon kay Ricky Palou, nagkaroon lang daw ng misunderstanding. Ang plano ngayon, direct approach. Kakausapin na lang ng PNVF ang mga preferred rookie prospects kung gusto nilang sumali sa Alas Pilipinas. Ang sabi ni Palou, kung ayaw, ayaw. Kapag pumayag, good. Kapag hindi, wala tayong magagawa. May dalawang anggulo rito. Una, mas mapipili ang pinaka-fit sa sistema. Pero ang tanong, sa dami ng issue na lumalabas tungkol sa welfare at allowances, gaganahan pa ba ang mga top rookies na mag-commit? Ang draft sana ang magbibigay ng structure, pero kung invitation style uli tayo, babalik tayo sa lumang sistema na kung sino lang ang available at gusto, yun ang isasabak. Ang Alas Pilipinas ay simbolo ng ating galing sa volleyball, pero hanggat may kwento ng players na kailangang magmakaawa para sa tubig at atletang ayaw nang bumalik dahil sa trauma, mananatiling pangahap lang ang pag-angat natin sa Asia. Kailangan ng transparency, kailangan ng malasakit. Hindi sapat ang talento sa court kung ang opisina ay hindi marunong rumispeto sa sakripisyo ng manlalaro. Ano ang tingin niyo sa isyong ito? Dapat bang palitan ang pamalakad o sadyang misunderstanding lang ang lahat? I-comment ang inyong opinyon sa ibaba. Muli, ito ang inyong sports reporter. Hatid ay balitang diretsyo at walang paligoy-ligoy. Huwag kalimutang mag-subscribe para sa susunod nating volleyball breakdown. So, tapikil po ito pag doon na... Hindi kita. Sila Marlo. Dali! Get one. Walay. Ano na protein? I-order na ba? Ay, dalawa ko. Ay, ayaw. Hindi pa. Si Ate Mas, na ibo na naman ako. Diba ni G? Kaso na ito, sabi ko siya. I can't. Hipon. Dito na. Mom. Your mom. Mom. Let's go, Mom.
Ate Marian. Ate Marian, ikaw bumili niya eh. I already had one. Make it two, Vani. For the gram. For jersey number daw. 22. Ito na, oo. Sabihan niyo sila, i-follow ako. Please. Follow niyo si Ate Pudi. Pare ko, yan ang masasabi mo. Follow niyo po siya para may pambayad na siya sa akin. Oo. Hindi kasi tayo nag-aabot, pare ko eh. Bash Manila. Thank you, Bash Manila. Baka naman. Sila, grabe ka na kay ate. No? Happy feeling. Let's go, let's go. Picture. My God. Aray ko. Picture. Picture daw, uy, Bima, sumali ka. Sumali ka. Sir, why no? Sir, tinapa kaya. Kaya nga, parang Ay! 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 Stop! Ano ipapakain? Thank you po, Mayor. Mayor G. Bobby yan, Bobby G. Kala mo talaga ako yung nagbigay sila yung nagbigay. Yung sumutan mo, Mayor eh. Yes! Sorry mo to ng ano, gold na necklace. game. Hanggang dito naman yun. For the... Oy, di. Ganda naman. Bye, di. Good luck. Congrats. Congrats, napakaganda mo, Wi. Congrats, G. Ay! Congrats po. Congrats. Uy, ano yung binubulong dito? Of course. Ayan na yung... Ito yung tatay. Ito yung anak. Oh, di ba? Love, love. Love, love each other. Oh. Since Cherry. Ha! Hala! Ha! Hala! Wow! Wow! Ang pinakasikat sa tanan. Ay, kita. Walang tarbuli na. Bunny girl, order, order. Samuel B! Ala siya! Nabay! Kinilig! Oh my God, I know!